May mga alaala tayong sinasabi sa sarili natin na panaginip lang. Mga aninong dumaan sa gilid ng paningin noong bata pa tayo. Mga pakiramdam na hindi natin maipaliwanag pero ramdam na ramdam. Habang tumatanda tayo, natuto tayong tawanan ang mga ito. Sinasabi natin sa sarili natin na baka imahinasyon lang, na bata lang tayo noon. Pero paano kung hindi pala? Paano kung ang mga nakita natin noong bata pa tayo ay mas totoo pala kaysa sa mga pinili nating kalimutan habang tumatanda? Ito ay isang kwento ng alaala, ng katahimikan at ng isang presensyang hindi kailanman nawala. Way back early 2000, nakatira kami sa isang lumang apartment building sa Taiwan. Isa ito sa mga tipo ng lugar na parang hinango direkto sa isang J-horror movie. Madilim kahit may ilaw, malamig kahit tanghaling tapat, at may mga bintanang parang laging may nakasilip. Kahit bata pa ko noon, ramdam ko na agad na may kakaiba sa lugar na iyon. Hindi ko man maipaliwanag, pero may bigat sa pakiramdam. Parang hindi ka kailanman nag-iisa. Sabi nga ni mama noon, iba ang pakiramdam ko dito. Hindi niya masabi kung bakit, pero tuwing uuwi kami galing grocery, palagi siya nagmamadaling buksan ang pinto. Halos sabay-sabay kaming pumapasok, parang may humahabol sa amin. At kapag naisa ka ng pinto, saka lang kami humihinga ng maluwag. Ang apartment ay may kakaibang uri ng katahimikan. Hindi ito yung normal na tahimik, kundi yung katahimikang nakabibingi. Madalas, ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang ugong ng fluorescent light sa hallway o kaya mga yabag ng kapitbahay sa itaas. Mabagal, paulit-ulit, na parang may naglalakad kahit 10 oras na ng gabi. May mga pagkakataon ding bigla na lang tatayo ang balahibo ko, lalo na kapag napapatingin ako sa sulok ng sala. Doon, sa lumang couch, palagi kong nakakamdaman na parang may nakatayo. Minsan, anino lang sa gilid ng mata. Minsan, pakiramdam lang na may nakatingin. Pero kahit anong pilit kong huwag pansinin, palaging bumabalik ang kaba. Matagal ko na nakalimutan ang lahat ng iyon. Lumipat na kami ng bahay, nagkatrabaho ako, at tuluyang bumalik sa Pilipinas. Ang mga alaala ng Taiwan ay naging malabo. Parang panaginip na hindi mo sigurado kung nangyari pa talaga. Hanggang sa isang gabi, habang nagkakape kami ni Papa, napagkwentuhan namin bigla ang mga panahong nakatira pa kami sa Taiwan. Tahimik lang ang usapan, parang simpleng balik-tanaw. Hanggang sa sinabi ko, alam mo pa, may naalala ko, pero di ko sure kung panaginip lang ba o totoo. Napatingin siya sa akin, seryoso ang muka, nakikinig. Noong mga 9 o 10 yata ako noon, may nakita ko matandang babae sa sala. Nakatayo lang siya sa sulok, katabi ng lumang couch, nakapulang bestida. Tapos, nakatingin lang, hindi gumagalaw. Biglang tumigil si Papa sa pag-inom ng kape. Dahan-dahan niya akong tinignan, mabigat ang tingin. Sa kanya sinabi, hindi pa naginip yun. Nanlamig ako. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Ako rin, may nakikita din ako doon. Pero hindi nakapula, nakaputing damit. Laging sa sulok ng sala rin. Nakatayo lang, tapos unti-unting nawawala papunta sa kwarto ng tito mo. Parang biglang bumalik ang lahat. Yung pakiramdam ng may nakatingin kahit wala namang tao. Yung malamig na hangin na dumadaan kahit sarado ang mga bintana. Yung mga gabing nagigising ako dahil may naririnig akong kaluskos mula sa sala. Naalala ko rin kung bakit minsan, kahit maliwanag ang araw, ayaw kong lumabas ng kwarto. Parang may nakatayo talaga roon,
Sa sulok, naghihintay lang na mapansin. May mga pagkakataon noon na habang nanonood ako ng TV, may makikita akong parang gumagalaw sa gilid ng mata ko. Akala ko dati imahinasyon lang, pero tuwing lilingon ako, wala namang tao. Minsan, parang may humahaplos sa kortina kahit walang hangin. Sinasabi ni mama noon, baka raw si lola lang yun, dumadalaw. Pero alam kong iba. Hindi yun isang presensyang nagbibigay ng kapanatagan. Iba ang lamig, iba ang bigat. Parang sinasaka lang dibdib mo kahit wala namang humahawak. Pagkatapos ng usapan namin ni Papa, hindi na namin muling binuksan pa ang paksa. Pero mula noon, naging mas malinaw sa isip ko ang mga alaala. Nakikita ko pa rin ang mukha ng babae. Matanda, payat, maputla. Ang mga mata niya ay parang laging galit o malungkot. Hindi ko mawaki kung alin. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam mo nakatingin siya. Hindi rin siya biglang nawawala. Unti-unti lang siya nagiging anino hanggang sa tuluyang maglaho papunta sa kwarto ng tito ko. Hanggang ngayon, napapatanong pa rin ako, bakit laging sa sulok ng sala? Bakit doon mismo? Doon sa tabi ng lumang couch kung saan madalas kami magkasama tuwing gabi. Baka may nangyayari roon noon bago pa kami tumira. Baka may namatay o baka may naiwan. Habang tumatagal, mas nararamdaman ko na baka hindi lang iisang nilalang ang nakikita namin ni Papa. Ang nakikita niya, babae na nakaputi. Ako naman, babae nakapula. Parehong nakatayo sa sulok. Parehong nakatingin. Parehong unti-unting nawawala papunta sa iisang direksyon. Minsan, naiisip ko, baka hindi lang sila multo. Baka sila ang dalawang mukha ng iisang nilalang, ang buhay at ang patay, ang nakaraan at ang kasalukuyan, nagkukrus sa iisang lugar na tila nakakulong sa oras. Hanggang ngayon, tuwing makakakita ko ng sulok ng sala sa kahit anong bahay, bumabalik ang pakiramdam na iyon, lalo na kapag may aninong tumatama sa pader o ilaw na biglang nag-iiba ng hugis. Parang may bahagi ng utak ko na nagsasabing may nakatayo dyan. At sa gabi, kapag sobrang tahimik at naririnig ko ang sarili kong paghinga, minsan parang may kasabay na tunog, isang mahinang pagaspas ng tela, parang bestida. Hindi ko alam kung panaginip lang ba iyon o totoo. Pero kung totoo man, sana nakahanap na siya ng kapayapaan. O baka naman, nandoon pa rin siya sa sulok ng sala ng lumang apartment, naghihintay ng bagong titira para muli siyang mapansin. Maraming salamat sa pakikinig at laging tandaan, sa Kuya Ken Takutan, tunay na kwento, tunay na kilabot. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-share sa iba ang kilabot na hatid na ating bawat kwento. Maaari din kayong magbahagi ng iyong kwentong takutan sa aming Facebook page na Kuya Ken Takutan. Hanggang sa muli.